Ayan, hello and good day sa inyo ngayon mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Sa mga bago po sa channel ko, please don't forget to like, comment, and subscribe po. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik sa aking channel. At nandyan pa rin po kayo na nakasubaybay sa akin. So sana po, in the future, no, magkaroon tayo ng 1 million subscribers. Sana matulungan nyo po ako na dumami ang ating mga subscribers at lumaki ang kita natin sa YouTube para kapag may kita na tayo, pangarap po rin po yung ginagawa ng mga ibang mga YouTuber na nagbibigay ng mga papremyo tsaka mga tumutulong sa ibang tao. Syempre may pera na sila. Ngayon po kasi syempre yung pera natin nakalaan yan sa budget sa pamilya, sa mga gastusin, sa mga pinagkakautangan. Yan. Salamat din po sa mga pinagkakautangan natin dyan na nakakaunawa. At pag nakaluwag-luwag po makakabayad din po ako at kami ng misis ko. Ayan. So ngayon po pala gusto ko lang gumawa ng video para i-share lang sa inyo kung kumusta ba si Expander, ano yung mga na-experience namin, at mga gusto ko lang pong i-share sa inyo. Yan. So kasi po ito ay sa November 8 mag 2 years na po siya. So 1 year and 11 months na po itong ating Expander sa atin. Pinangalanan to ng misis ko na Mamba. So far po ang experience natin sa kanya, overall po ang feedback ko ay reliable po at talagang maganda po na meron tayong sasakyan. Okay? So, ito pong ano na to, overall na sinasabi ko, kahit po hindi Expander ang sasakyan nyo or iba man ang sasakyan nyo, ibang brand, ibang model, malaking bagay po talaga ang may sasakyan. Okay? So, bakit ko po nasabi? Dahil magagamit nyo po yan, syempre, pang araw-araw, pang biyahe sa paghatid sundo sa anak nyo, pagpasok sa office, kapag may emergency, kapag may mga kailangan kayong isakay, buhatin, o ikarga. Kasi sa experience po namin dito sa Expander natin, yun, talagang malaki po na itulong nito sa atin dahil nung nagka-emergency, yung anak ko, nung nagkumbulsyon, 2 beses, nahatid natin sa school. Ato, nagbibideo si daddy, say hi! Ayan po, ayan, yung anak ko tumutulong kasi katatapos ko lang maglinis ng kotse, siya naman naglalaro. Oh, say hi, balikan na doon sa ginagawa mo, bye! Hinihintay ko lang po kasi ma-charge yung pang vacuum para malinis yung loob. So yun, nung nagkaroon tayo ng bigas, nagagamit natin magkarga ng bigas. So kaya po niya mga 20 na sako na bigas na tag to 25 kilos na ikarga po natin dito. Sa dami ng naisakay, nakapagsakay po ako dito ng 11 na katao, 5 adult, tsaka 6 na adult, tsaka 5 pong bata. Ayan, kung napanood yung video namin, nagpunta kami sa Naik sa Cavite po, sa may Tanza. Swimming po kami ng nanay ko, mga pinsan ko, tapos yung buong pamilya po namin. Tapos, ayan, nung nanganak yung misis ko, pag service, pagpunta sa check-up sa may Cavite, nung mga anak na siya, at syempre ito, pagpapasok sa office, paghatid sundo sa bata, ayan, pamamalengke. So, halos parang everyday na sasakay na rin po natin to. Tsaka maganda rin na ito yung nakuha natin, kahit syempre mabigat yung monthly, talagang magagamit natin at maasahan natin siya, no? Na nakarating tayo sa mga malalayong lugar, sa Baguio, sa may Subic, nakarating tayo dyan, doon sa may nagpunta kami doon sa sa may Dolphin, yung parang Ocean Adventure yata doon, nakalimutan ko yung pangalan ng lugar. Tapos yung sa may Tiger, yan, nakaakyat na rin tayo ng Antipolo, ng Tanay, sa Tagaytay, sa may Batangas, nakarating na rin tayo. So, Cavite, ayan. So, yun pa rin naman. Tapos yung mga ibang lugar, nadaanan lang naman natin. Yung Nueva Ecija, yung Bulacan, yan nadaan natin. Syempre, nung papunta tayo ng Baguio, ayan.
So ano naman po yung feedback natin tungkol sa ka-expander? Yung mga napalitan pa lang po naman dito, yung baterya. Ayan. Isa po yan sa bumigay agad after 1 year. Bumigay siya. Sa kasamang palad, 1 year lang pala ang warranty ng baterya ng sasakyan. So bumili na tayo ng bago. Nasa 5,700 yung pamalit niya na Motolite na brand. So malalaman nyo naman po kapag yung baterya pumapalya, kapag nag-start kayo, tutunog lang siya. Gaganon siya, tapos papatay sindi yung ilaw niya. So yung una po kasing ginawa ko noon, pina-recharge yung baterya. Tapos tumagal siya ng mga parang 1 week. Pero after noon, ganun ulit. So yun, nung nagpa-PMS kami, so alaga naman po siya sa PMS. Yun, sinabay na namin yung papalit ng baterya. Tapos ang napalitan din dito yung baterya rin ng mga susi ng sasakyan, kasi may indicator naman po siya. May video rin ako dito kung paano magpalit ng baterya nung susi ng sasakyan natin. Lalabas kasi doon, may indicator dyan na battery low, lalabas na ganun. So kailangan nyo ng palitan. Mura lang naman po yung baterya ng ng tawag dito ng susi, parang nasa 80 or 90 pesos lang yung 5 piraso. Nasa mga Japan o kaya mga yung 89 store, yung ganyang store lang ay bumili sa mall, yung mga mura-mura, isang banig na yun, 5 piraso. Ano pa ba napalitan natin dito? Yung gulong, yun lang, naplatan lang tayo, yung nagpalit lang tayo ng gulong, pinalit lang yung reserba, tsaka yung yung stock na gulong pinagpalit lang. Tapos mga minor issue natin dito, isang beses namatay lang yung head unit, tapos wala siyang display, tapos nung in-on off bumalik na naman. Tsaka yun lang talaga yung isa sa major na experience ko talaga rito, which is aminin ko naman na talagang driver error ko po yun, kasi hindi ko siya naipalit ng gear, naka-reverse lang, tapos pababa kami, pa-descend kami nung galing Baguio sa Bencab, yung video po na ginawa ko, na nawalan siya ng brake. So yun lang naman yung isang issue rito. Pero dahil po hindi ko na nagawa yung ganung pagkakamali, hindi na naman siya ulit nagloko, no? So ayun lang. Tas may mga medyo may mga gasgas, may mga tayo rito, konting yupi which is pagkakamali rin natin. Syempre kailangan pag nag-drive tayo, tingnan natin yung paligid natin, kasi pag di natin napansin na may mga poste pala dyan sa likod or sa gilid natin, hahataw tayo or mababangga tayo, magagasgasan tayo sa sakay natin. Tapos yung na-try din natin na dumaan tayo sa medyo maputik na daan, medyo nahirapan siyang sumampa kasi front wheel drive. Pag na balaho na yung gulong nyo sa ikot sa sa putik, hindi na makakaahon. Pero kung tama yung dinaanan yung lugar at tama yung pagka nyo ng gear, kaya naman i-expander yung mga paahon. Kasi yung Baguio nakakita naman natin. Ano pa ba mga pinalitan natin dito maliban sa baterya? Yun lang siguro, wala naman halos tapos iba naman dito, mga dinagdag lang naman natin, yung deep dish matting, ayan, tapos yung yung mga foam na ganito sa likod, ayan, yung mga pabango, yung mga lalagyan ng cellphone. So far, masasabi ko, napaka naman yung expander reliable yung makina niya, hindi naman siya pumapalya pa. Mas alagaan nyo lang siya sa change oil or sa PMS, sundin nyo lang, okay naman siya. Yung head unit natin, di natin pinalitan kasi nakapaglagay naman tayo dyan ng software, yung CarWeb Guru, nakalagyan natin siya ng ng Waze, may mga apps siya dyan, hindi na tayo nag-upgrade kasi iba nakita ko nag-upgrade Tapos yun, so far wala naman masyadong issue. Yun lang na mga na-experience namin. Pero kung may mga iba po kayong tanong, wag po kayong atubiling mag-comment or maglagay po ng mga questions, so try po natin yung sagutin. At sa mga nagko-correct po sa akin sa mga videos ko, maraming salamat, kasi syempre hindi naman tayo professional na driver, hindi naman tayo mekaniko, may mga part tayo ng sasakyan na hindi natin alam. Kaya pagka nakakabasa ko ng comment na tinatama nila ako, nagpapasalamat po ako at tinatama niyo po ako. Yung owner's manual, hindi ko pa rin talaga masyado binabasa, pero syempre malaking tulong pag binabasa nyo po yan, no? Ang kapal kasi, sino ba naman ang masipag magbasa niyan, bihira naman. Ayan, tapos ano pa ba? Ano ba ang kailangan ko share dito? So far, okay naman. Ano pa naging problema rito kay expander?
Yun lang naman, baterya. Yung baterya 5.7 ang bili namin nung pinalitan kasi hindi naman siya covered ng warranty niya. Yun, hindi pa rin namin siya ginagamit yung mga insurance nito kahit may mga gas-gas na